Ayan po at isa pong mapagpalang pagbati ang aking ibig ipahatid sa inyong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at mailayo nawa kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng mga sakit, mailayo din po kayo sa lahat ng mga mabibigat na problema sa buhay. Bagkos, ang lagi ko pong ipinagdadasal sa ating Panginoon, dumating na po sana yung lagi kong binabanggit dito na swerte para sa inyo. At yan pong swerte na yan ay pagka nagsimula po yan, asahan po ninyo, wala na pong katapusan. At dahil naman po linggo ngayon ay pipilitin po natin maging mahinahon, dahil hindi naman po lahat ng pagkakataon ay nandoon yung lagi na lang tayong galit or lagi na lang tayong kumbaga nakikipagkarerahan sa mga balita. Ay dahil linggo naman po ngayon ay sikapin po natin maging mahinahon. At sana po ay inaasahan ko naman po na sa ganitong oras ay nandiyan kayo sa inyong sulok ng bahay or nasa kwarto ng inyong bahay at nagdarasal po kayo sa ating Panginoon. At yan po ang huwag ninyong kakalimutan, yung pong maibigay ninyo na kahit na isang bisis sa isang linggo, yung kausapin ang ating Panginoon. So yan po at bagamat na crucial po itong ating pag-uusapan ay medyo sabi ko nga po kailangan natin maging mahinahon. At para na rin po maintindihan na rin po ninyo na ito pong aking gustong i-discuss sa inyo ngayon ay buong puwersa po ng mga member ng KOJC ay ikinakasa na po nila yung paghahain ng demanda dito kay Risa Hontiveros. Ayan po. At hindi lamang po itong mga member ng KOJC, kundi kasama na po dyan si Senador Robin Padilla, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa. At dahil po dyan ay nakakita ng nakakuha ng kakampi itong si Risa sa katauhan po ng isang senador din po. Ito pong senador na ito na tinurotot po ito ng kanyang girlfriend. Yan po yan ang katotohanan. At dahil nga po sa nakita na nila yung pagkakaisa ng mga taong member nga ng KOJC na para ilubog at patalsikin na si Risa dyan sa kanyang pagiging senador. At dahil dyan kumampi po ito isang senador na ito na tinurotot po yan ng girlfriend niya. At yan po ay naman po yan yung kahit na hindi ko po banggitin dito ang pangalan yan ay kilalang kilala ninyo po yan dahil napabalita po yan. Naging balita naman po yan. Ayaw ko lang pong ulit-ulitin dito dahil sabi ko nga po rito ay linggo. So sabi ko ay kailangan lang natin maging respectable tayo. Di ba? Yan po. Ito pong senador na ito, yung sinasabi ko po, in-invite po yan. In-invite po sila sa Malacanang. At habang nagpaparty-party sa Malacanang, itong senador na ito, ay disgrasya na nasilip niya yung kanyang girlfriend na nakikipaglaplapan sa iba. Grabe. Ang ibig ko pong sabihin na nakikipaglaplapan sa iba yung girlfriend niya, nakikipag-lips to lips sa iba. Ayun. So kaya nasabi ko na itong senador na ito ay naiputan sa ulo. Nawawamali or nasingitan ng iba. Yan po yung kumampi ngayon kay Risa dahil
siguro, maaaring nasa isip niya, hindi naman ako obra dito sa mga magaganda, ay dito na lang ako sa mukhang kabayo. Ayan, na maputla pa ang ayaw ko na po. Ayaw ko na pong ituloy ko ano po yung maputla kasi sabi ko nga po, linggo ngayon. Ayan. So, maaring ganun po sa isip niya, kaya kumampi po. Ang matindi, noong nalaman ni itong bagong elect na Senador Marcolita, nakakampi siya dito kay Risa, ay nagpahayag na rin si Marcolita na ang sinasabi ay di, kakampihan mo yung isang demonyong yan, ay papasok na rin ako. So, ibig sabihin, maraming magbibigay na magkakaso dito kay Risa na ito. At gusto talaga nilang patalsikin yan dyan sa Senado. At nakakasado na. At yan ang inaayos na po ngayon ni Atty. Torion ay ang kasong yan at ay i-represent po yata niya yung mga member ng QOGC. At maliban dyan ay kasama na nga po itong 3 senador, pang-apat po si Senador Marcolita. So kasado na po. So versus dito sa kumampi na yan ay na iputan sa ulo ng kanyang girlfriend. So, okay lang po yan. At least na sabi ko po yan dito. Pero sabi ko nga po na balita naman po yan ng mga nakaraan pa. At grabe. Dahil ang rason pala nitong girlfriend nitong senador na ito ay kwan daw po pala. Di po ba pagka halimbawa nabanggit yung mayor na ugat, di po ba ang papasok sa atin malaki kasi mayor na ugat. Ay ang mayor daw na ugat ditong si senador na ito, ay gatingting kalaki. So ibig sabihin hindi raw matawag na mayor na ugat yun, kundi small na ugat yung pinakamayor na ugat niya. At katunayan daw, ayon din sa kanyang girlfriend, nung nakadapa daw itong si senador, nagtaka na lang daw itong si girlfriend na bigla na lang daw tumayo si senador at pasipol-sipol na. Yung pala, tapos na. Ay hindi man lang daw naramdaman ng girlfriend niya. Iyon po ang istorya. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon diyan sa parte sa Malacanang, ay nagpalaplap na po sa iba. At isip nitong girlfriend na, ay wala naman pala ako mapapala sa iyo dahil yung pinakamayor na ugat mo ay kasing laki lang pala ng tingting, maiksi pa. Kaya naiputan po itong senador na ito. At ngayon ay kumampi na po kay Risa. At ang sabi niya, siya na raw ang magdidimanda dito kay alias Rene. Imagine mo siya pala magdidimanda. Talagang nagpapa-impress. Ang hindi niya alam, ewan ko lang kung magpapa-impress ito dahil may hangarin din ito, mayroon ding baka tumitibok din siguro yung gatingting niyang puso. Dito kay Risa, baka hindi niya alam, sinasabi ko na maputla ang bitukan nito. So, iba natin, kung baka pagtsatsagaan na rin siguro ng senador yan, kahit maputla ang bituka. Ayan po yan. Ngayon, aywan ko kung meron pa ako nakalimutan dyan. Ay kung meron pa man po ako maalala mamaya, ay babalikan na lang po natin. At pupunta lang po muna tayo dito kay Maharlika. Walang katapusang Maharlika. Ayan. Doon po sa sinasabi ni Maharlika na mayroon siyang mga ebidensya, may mga screenshot siya. Abay, totoo po. Kaya yun po sinasabi ko na hindi po magsasalita si Maharlika nang wala siyang ebidensya. Ngayon,
At sinabi ko naman po yan, na kapag sinimulan nyo si Maharlika, tatapusin ni Maharlika. Na instead sana na sinimulan nyo, kayo ang tatapos. Ang problema po nito, kayo ang nagsimula kay Maharlika, si Maharlika ang tatapos. With strong evidence. Nakita naman po dyan sa Buljakan, Maharlika. Hindi ko na po kayo na ipakita rito. Nandyan po yan. Alam ko po maraming sumusubaybay rito kay Maharlika. Yung post ni MJ Kiambao na yung chat ni MJ at itong si Joey. Screenshot, naka-post po dyan sa FB ni Maharlika ngayon. Ngayon, anong masasabi nyo? Ang ibig pong sabihin yan, ay sinabi ko na sa inyo, huwag na huwag niyong sisimulan si Maharlika. Masisira ang buhay niyo. So, ngayon, dahil nailantad na itong MJ, Joey, at saka yung si Crescent na mukhang butanding, at saka ito pa, si Tio Moreno, at saka yung isa pang abogadang pangit. Ayan. At saka ito si Banat Bay. Ngayon, Banat Bay, ito ang sasabihin ko, pero alam mo na eh. Di ba? Alam mo na. Ngayon, kasi may nagsabi sa iyo, di ba? Na ito pa lang si Maharlika para malaman ninyong lahat. Na itong si Maharlika, personal pala na si BP Sara ang nag-invite niyan sa kanya sa Australia. Ngayon, Banat Bay, anong masasabi mo? Dahil pilit mong sinasabi na binira daw ni BP Sara itong si Maharlika. Pinasaringan daw. Maging itong si Basti Duterte. Kaya pilit mong iniiba, pilit mong tinitwist para magmukhang kawawa itong si Maharlika. Ang totoo niyan pala, mismong si BP Sara ang nag-invite sa kanya. Ngayon, malamang dahil napakalaking kahihiyan to sa iyo. Sinabi mo pa na ilalaban mo ng patayan itong si patutot na ito na Jasmine. Ay, paano yan? Pabanat na eh. Ay, kung ako sa iyo, hindi na ako magpapakita sa social media. Either pupunta na ako dyan sa flyover, sa EDSA, tatalon lang naman na siguro ako pagka ako. Ganun lang yun. Huwag ka naman munang antayin pa na Banat Bay na kwan. Ito, advice ko lang. Brotherly advice ito na. Dahil dyan sa mga pagiging fake news mo, wala na. Huwag mo nang aksayahin ng oras. At para, at least, pagka ginawa mo yon yung pupunta ka sa flyover dyan sa EDSA, tapos tatalong ka, magiging hero ka pa. Magiging hero ka ni Alputirang Putang Jasmine. Ayan. Nakakahiya ka, bay. Grabe. Hindi mo alam, daldal ka ng daldal para dito kay Maharlika. Personal palang in-invite ni BP Sara si Maharlika. Ayan. Sabi ko, call lang po tayo ngayon dahil linggo naman ngayon. At magantay po kayo dahil mayroon po akong gagawing pagbabasbas dito sa aking mga subscriber. At mamaya po yan. At bago tayo magtapos. Ayan. Ngayon, sige, kita nyo na. Yung sinasabi ni Maharlika, talagang pinangalanan kayo. Na kayo talaga ang mga scammer. At hindi lang yan. Mayroon pang ilalabas si Maharlika. Pinangalanan na niya itong si MJ.
si Crisette, si Joey, itong abogadang pangit, itong si Tio Moreno, itong si Banat Bay. Mga double agent kayo. Mayroon pala kayong sahod kay Martin. Nakapirol kayo kay Martin Romualdez, nakapirol din pa kayo kay Lisa. Grabe. O kagaya ng si Kwan, yung scammer din na sino ba yon, yung si Jam, di ba nakakulong pa rin ba hanggang ngayon yan? Tinan niyo. Talagang kung talaga yung karma talaga ninyo talagang hindi talaga napipigilan yan. Kagaya nitong itong si Ulikban na ito. Di ba? Ano nga yun? Itong Ulikban ito, ang itim-itim ng linggo pala ngayon. Saka na natin pag-usapan yan. Anyway, sige. Pag-usapan naman po natin itong tinapik po, content po yung kanina lang ay kahapon pala ni KPL. Ito naman pong KPL na ito ay kwan po natin yan. Kaibigan naman po natin yan. At kung gusto niyo pong detalye ay panoorin niyo po si KPL dahil yung content po niya na pinalayas na raw po ni Ma'am Hanilet yung mga nagbo-volunteer ng bantay doon sa kanilang bahay doon sa, di ba po may mga volunteer na nagbabantay doon, at pinasalamatan po yan ni Kito Duterte yung mga volunteer na nagbabantay sa kanilang bahay dahil di ba napabalita yan na i-raid daw ni Torre yung bahay ni PRRD, kaya marami pong nagsulputan doon na mga volunteer na nagbabantay, mga vlogger na rin, ganyan. So yan. Pero pinasalamatan po yan. Pinasalamatan nga ni Basti yan yung mga nagbo-volunteer na yan. Maging si Ma'am Hanilet at pinasalamatan po nila yung mga voluntary na nagbabantay dyan. Pero kahapon lang po ay may content si KPL na pinalayas na raw po ni Ma'am Hanilet yung mga voluntaryong nagbabantay dyan at may mga pinakita pa pong mga video itong si KPL. Ngayon po ay para po sa akin ay baka ang nangyayaring yan kagaya lang din po nitong si Alputirang Patutot na Jasmine na ito. Kasi di umano ang sinasabi ni KPL ay may mga nakarating or may mga reklamo na dumating kay Ma'am Hanilet at saka doon sa mga doon sa villages nila, sa mga residente ng mga sa village nila na kung ano-ano na pinagkakakwartahan na raw po yung pagbabantay doon sa bahay ni President Duterte. Kung paanong paraan para mapagkakwartahan ay yun po ang hindi natin alam. Pero isa lang po ang alam ko na kapag hindi Paul ito ay hahayaan ni Ma'am Hanilet ito yung mga voluntaryo dyan. At na yung sabi ko nga pinasalamatan pa niya pataging si Kitty, pumunta yan doon, nagpasalamat pa. So may mabigat pong dahilan. Kaya sabi ko nga po, dahil ang sinabi rin ni KPL na ayun nga pinagkakapirahan nung iba. In fairness po dun sa iba naman na talagang totoong layunin ay nadamay po dahil nga pinaalis na lang ni Ma'am Hanilet lahat ng mga tao doon, maging yung mga vlogger na mga nag-i-stay doon, maging yung kwan. Kaya lahat po may mga dahilan So sino ba ang ayaw doon sa nagbabantay sa bahay ni President Duterte? Hindi tatanggihan ng pamilya Duterte yan. Kaso nga lang, kung ganun na pinagkakakwartahan at hindi natin alam kung paanong paraan para pagkakwartahan itong mga mapagsamantala na kagaya nitong mga
nangyari dyan kay nakagaya dito sa sinasamba ni na MJ, Crescet, Joey, Tio Moreno, Abogadang Gaga at saka ito si Banat Bay. Kagaya nangyari dyan na sinasamba nila. Yun pala, talagang pinagkakwartahan nila si PRRD. Tapos dyan na naman sa bahay ni PRRD, mayroong din gumagawa ng pira. Imaginin mo. At yan po pala ay talagang hindi po biro na halaga. Yung milyones na nakukulikta nila nitong sa pangunguna nitong alputirang Jasmine na ito. At imaginin mo, ay nakakulong na yung tao. Ginagawan pa nila ng katarantaduhan para magkapira itong mga ito. Ito yung po sinasabi ko ng mga patay gutom po itong mga ito. Yan po yan. Kaya kung minsan masabi ninyo, sobra naman ako magsalita, pero yun po ang totoo. Mga patay gutom at hampas lupa po yung mga yan. Dahil kung hindi naman po makakapal ang mga pagmumukha nito, hindi po nila gagawin yun. Imaginin mo yung mangungulikta sila dahil lang doon sa Salamat PRRD. Diba? Ang laki pala na nakulikta nila. At yan pa po yung ay inaalam po ni Maharlika ngayon yung eksakto. Pero hindi po, imposible pong malaman ni Maharlika yung eksakto. Pero talagang milyones daw po pala talaga. Hindi raw po bababa sa 10 million yung nakulikta ng mga scammer na yan. So ngayon alam nyo na. At pinangalanan talaga yan Maharlika. Sa mga scammer talaga itong mga ito. Itong mga taong ito. So baka ganun din po yung mga nangyayari dyan sa bahay mismo ni President Duterte na yung tinapik ni KPL na pinalayas na raw po ni Ma'am Hanilit yung mga tao doon, wala na pong natira. So, yung detalye, kung nalalabuan pa po kayo dito sa aking sinabi, panoorin niyo po si KPL. Mayroon po siyang uploaded video dyan. Anyway, yun po. Ang aking gustong iparating sa inyo. At, para lang po sa kaalaman ninyong lahat, na nandyan po sa, nakapost po dyan sa Facebook ni Maharlika yung mga ebidensya, yung katunayan na may mga conversation, may mga pag-uusap pala talaga yan tungkol dyan sa mga yung natawag yun yung fund na yan na ginawa ni na MJ Kembaw na yan. At kaya naman po pala nagkakampi-kampihan itong mga ito dahil iisa lang po pala ang likaw ng mga bitukan itong mga ito. Yung pagiging scammer nila. Yan po. Kaya pala ganun. Ay ang problema, mukhang nakalimutan ninyo na minsan sa buhay ninyo ay gusto nyong kasabwatin si Maharlika. Ang problema yan. Yun ang nakalimutan nyo. Napaka alwa namang isipin niya. Event ni President Duterte sa The Hague. Okay? So ngayon, nagbangag-bangag si Maharlika at saka itong si Harry Roque, may nag-ikis-ikis. Yun pala, order pala yan ni Alputirang Patutot na Jasmine yan. Na kung saan, ganun pala yung mga plano na nabigyan na pala sila ng 30,000 euro at saka litson. So, ibig pong sabihin, hanggang litson lang pala itong mga ito. At saka dun sa 30,000 euro. Pero, tuloy-tuloy pa raw yan. Sinasabi nga na nakapiro nga daw yan. Mayroon pa, sabi ko nga po, mayroon pang ibubulgar sa inyo si Maharlika. Tandaan niyo yan. Kaya,
Napanood ko pa itong Joey na ito nung nag-uusap sila ni Sas Rogando Sasot na itinatanggi pa nga niya yung 150,000 na binigay daw ni Kate Binag. Tinatanggi niya. Yun pala, totoo pala yun na nagbayad si Kate Binag dito sa abogado dahil nga kanya-kanyang iyakan. Hindi man sila ang umiyak lang doon sa mismong mismong investigasyon sa Kongreso ay si Butanding lang ang umiyak doon. Pero lahat pala yan mga nag-iiyakan kasi walang mga pira. So dahil doon siguro nag-usap-usap yung mga kasama diyan yung abogadang pangit. Nag-usap-usap siguro sila na pasabay-sabay tayo mag-iiyakan dito para baka may makapansin sa atin. Ayun nga, sabay-sabay sila nag-iiyakan, napansin ngayon ni Kate Binag. So sige, sabi niya, wag na kayo mga problema dyan, ako nang bahala sa abogado. Antimano, binayaran ni Kate Binag ng 150,000 yung abogado para hawakan yung kaso nila. Kaso, inurong nila. O, ayan. Ganun po ka-scammer itong mga ito. Kung kinakailangan nilang, praktisado itong mga ito, kung kinakailangan umiyak, iyak. Kung kinakailangan tatawa, tatawa sila. Kung kailangan ngumiti sila na maganda, ngingiti. Para lang pangulimbat. Ano yung form ng pangulimbat? Yung hihingi ng donation sa mga tao at sa mga OFW. Yan po yan. Anyway, abangan po natin yung pong mangyayari dito sa kasado na po talaga yung demanda na pagdidemanda dito kay Risa. Lahat po ng member ng QOGC na yan at saka itong si Senador Bato, si Robin at saka itong si Bungo. At nung nalaman ni Marcolita na kumampi raw itong yung isang senador na naturutot. Kaya natuturutot ito dahil nga kasi bobo, tanga pa. Imagine mo, kakampi kasi sa demonyo, ay di gago ka. So maaring siguro ito ay baka nagkaroon na rin ng ng pagnanasa dito kay Risa na maputla ang linggo ngayon, ayoko na ituloy. Baka nagkaroon na ng pagnanasa kaya kumampi. So nung nalaman ni Marcolita na ganoon, abay, sabi niya, sasalid na rin ako dyan. Kaya kuwan po yan, talagang bakbakan itong labanan na ito. At sigurado ako, papalayasin nila yan dyan sa Senado. Grabe ang kademonyohang ginawa nitong si Risa na ito. At di ko ma-imagine, yung isang senador ay gagawa ng ganitong kasinungalingan. Ngayon mayroon pa tayong inaabangan at tungkol dito sa mga ebidensya kay President Duterte na kung saan sinasabi ni Remulla nitong parang mukhang panggatong na ito na nasira na raw yung mga ebidensya laban kay President Duterte. Yan yung mga aabangan natin. So kung wala nang ebidensya, ano pang ginagawa ninyo? Palayain nyo na si President Duterte. Ganun lang yun. So ano pa ba ang topic natin ngayon? At dahil sabi ko nga po, dahil linggo ngayon, at bago po ako magtapos, lahat po ng mga subscriber ko na makapanood ng video ito, maging hindi ko subscriber at mapanood ninyo ang video ito, itinataas ko po ang batong ito para magbigay sa inyo ng walang katapusang swerte. Kung ano po yung nangyari sa buhay ko, magmula sa pagiging patay gutom at ngayon ay sobra-sobra na
yung ibinigay at ipinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon, ganon din po ang gusto kong mangyari sa inyo. Kaya ko po itinataas ang batong ito para sa inyo din po mangyari yung nangyari sa buhay ko, na ang sinasabi ko po rito ay walang katapusang swerte ang darating sa inyo. Uulitin ko lang po, hindi lamang po sa lahat ng subscriber ko, ganon din po sa mga kapanood nito. Maraming salamat po at mahal ko po kayong lahat.